Good morning! Nagbabalik po ang Panahon TV at para po malaman na po natin ang inaasahan po nating lagay ng panahon para sa araw na ito, makakasama po natin si Mr. Hanet Kitlong na isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Good morning, Mr. Kitlong. Yes, maraming salamat Amor at magandang umaga sa iyo. Ganun din po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Panahon TV. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mr. Kitlong, unahin na po natin ito. Ano po ba ang mga weather systems na iiral ngayong araw dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at magiging maganda po ba ang lagay ng ating panahon ngayong first Friday ng March? Bagamat dalawa pong weather system yung nakakapekto sa ating bansa, unang-una po yung northeast monsoon. Ito po ay nakakapekto sa may dulong hilagang Luzon at sa ngayon po medyo mahina na po ito dahil unang-una palapit na po tayo ng Marso o umpisa na po ng Marso. At kadalasan po ito natatapos po ang northeast monsoon mga second or third week ng March. Isa pong nakakapekto ay yung tinatawag nating easterlies. Ibig sabihin po niyan yung hangin nang gagaling po ng Pacific Ocean. Kaya po maalinsangan at mainit po yung temperaturang nararanasan natin ngayon, lalo na po sa gitna hanggang sa may Mindanao. Medyo mainit na po ang temperatura rito dahil po dyan sa easterlies. Bagamat dalawa pong weather system, wala naman po itong idudulot sa ngayon na masamang panahon. Medyo bahagyang maulap po ang buong bansa. Yun nga lang po, dito po sa may central hanggang sa Mindanao, maaari po magkaroon ito ng mga pagkulog-pagkidlat. Okay, so yun po narinig po natin dalawang weather systems ang umiiral ngayon sa loob ng ating part. Kabilang po dito ang weak northeast monsoon at ganoon din ang easterlies o yung hangin mula po sa silangan. At bagamat po meron pong umiiral na dalawang weather systems dito po sa ating boundary, wala naman pong inaasahan na anumang sama ng panahon na makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At eto naman po, Mr. Kitlong, dahil nga po nabanggit nyo na meron pa rin po tayong hanging amihan. Bagamat ngayon po ay mahina ito, so meron pa po ba ito nga epekto sa lagay ng ating mga karagatan? Meron pa po ba nga inalalabas na gale warning ang Pag-asa? Magandang balita po sa lahat ng mga isda. Buong bansa po, banayad hanggang sa katamtaman lamang pang pag-aalon ng karagatan. Ibig sabihin po niyan, yung pong northeast monsoon dito po sa may dulong hilagang Luzon, wala na po itong epekto. Medyo mahina na pong pag-aalon ng karagatan dito. Ganun din po dito sa may parting silangang bahagi ng ating bansa. Halos lahat buong bansa po, banayad hanggang sa katamtaman ng pag-aalon. Okay, so good news yan para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mangingisda. Pwede po kayong makapamalaot ngayong araw dahil nga po wala naman pong inilabas sa gale warning ang Pag-asa at inaasahan nga po natin na mahina na po ang epekto nitong hanging amihan sa mga karagatan dito yan sa ating bansa. At eto naman po, Mr. Kitlong, gaano po ba kainit ang panahong naranasan ng ating bansa kahapon base sa inyong naitala na 5 highest temperatures? Yes, Amor, kahapon po dahil po yan sa easterlies, nakapagtala po tayo ng mainit na temperatura dito po sa may Cabanatuan kung saan nakakuha po ng 34.2 degrees Celsius. Ganon din po sa may Subic Bay kung saan nakapagtala ng 34.2 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, nakapagtala naman po ng 32.3 degrees Celsius. Sa Davao, nakapagtala naman po ng 31.8 degrees Celsius. At sa may Naiya, sa may Paranaque po itong mga kababayan, nakapagtala naman po ng 31.7 degrees Celsius. Ganon din po sa may Clark, nakapagtala ng 31.5 degrees Celsius. Ito po yung pinakamainit na temperatura kahapon na ating naitala. Okay, so dito po pala sa ilang bahagi po ng Luzon talaga na itala po natin itong pinakamatataas sa temperatura kahapon at patuloy po nating babantayan ang pag-akyat pa ng ating mga temperatura at patuloy pang pag-init ng lagay ng ating panahon sa mga susunod na mga araw at linggo. At eto naman po, Mr. Kitlong, kahapon po naging maulan ng panahon sa ilang bahagi ng Mindanao dahil po ito sa tinatawag po natin na wind convergence. So para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang nangyayari kapag nagsasalubong ang magkaibang hangin at posible po ba na meron ding mabuo na isang sama ng panahon o weather disturbance mula po dito sa wind convergence? Yes, Amor, gaya po ng nabanggit mo kanina, pag nagsalubong po yung dalawang hangin, lalo na po pag magkaiba po yung temperatura, ay nakakabuo po ito ng kaulapan. Gaya po ng nakikita nyo ngayon, sa pinakataas po nito may mga kaulapan po tayo nakikita dahil nagsalubong po yung dalawang hangin. At dahil din po sa mga kaulapan na yan, makakabuo po ito ng tinatawag nating cumulonimbus clouds. At dahil po dyan, magkakaroon na po tayo ng mga pagkulog. Ito po yung sanhi ng mga pagulan. Pero sa ngayon po, ang pagkakaiba lamang po pag sinabi nating wind convergence, medyo maliit lamang po ito. Maliit na scale kung kung sa may silangang bahagi lang po ng Mindanao, doon lamang po ito nabubuo. At sa ngayon, wala pa naman po kami nakikita nagkaroon ng low pressure area o bagyo dahil po sa wind convergence. Subalit, pag ang sanhi naman po ng convergence ay intertropical convergence kung saan masyadong malaki po yung nasasakupan nito, may mga instances na o marami ng mga instances na nangyayari nagkaroon po yan ng mga bagyo. Nakabuo po ito ng low pressure area hanggang sa maging bagyo.
Okay, so yan po, nalaman po natin tungkol po dito sa wind convergence. Tandaan po natin na kapag po nagkakaroon ng pagsasalubong ng dalawang magkaibang hangin, nabubuo po ang mga makakapal na kaulapan na siyang magdadala naman ng mga pag-ulan sa mga affected areas. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Kitlong, eto po sa ating Global Weather News na itala ang Farnado dito po yan sa Cape Town sa South Africa. At bilang trivia po sa ating mga kababayan para po maging aware din tayo sa mga weather events, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi ganun din sa iba pang dako ng mundo. Ano po ba ito nga Farnado at gaano po ba ka-rare ang weather event na ito? Yes, mga kabayan, pag tinabi po nating Farnado, ito po ay kombinasyon ng isang wildfire o grass fire at saka naging tornado po ito. Sa ating pong bansa, wala po tayong nire-record na nangyari dito sa ating bansa. Subalit sa South Africa po, kung saan medyo malawak po at mainit pang temperatura doon, ay marami na pong instances na nagkaroon po ito. At ang medyo may kataasan din po ito, pag nangyari po ito, umaabot po ito hanggang mga 7-story building, kaya't may kalakihan po ito. Karamihan po sa mga ito, hindi naman po ito nagtatagal. Yun nga lang po, magiging malawak po yung mga sunog na nangyayari, lalo na po pag ito ay nangyari sa mga kabundukan at saka sa mga lugar kung saan kahit po sa mga bayanan may nangyayari na rin po ito dahil masyado pong mainit ang temperatura doon, nakakabo po ito. Kaya mag-ingat po tayo pag nangyari ito at lumayo na lang po tayo lalo na pag nakita po tayo ng ganitong sitwasyon. Okay, so nalaman naman po natin ang tungkol po dito sa Farnado. Ito nga po ay nangyayari ayon po kay Mr. Kitlong kapag po merong wildfire at kasama po nito ang tornado. Kaya po tinawag po natin ito na Farnado. At dito po sa Pilipinas, napaka-rare o napakadalang po na maranasan ang ganitong weather event dahil nga po ito ay nararanasan sa mga lugar na talaga po nga mainit ang panahon at ito nga po ay naitala natin recently dito lamang po yan sa may South Africa. So yan po, maraming salamat po Mr. Henry Kitlong sa binahaging impormasyon tungkol sa ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman na rin para po yan sa ating mga manonood. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. At mga kababayan po ang mga nakala po naming impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok dito po yan sa aming programa. At bago po ako magpaalam, mabati lang po muna ako sa aming live graphic artist dito po sa Panahon TV. Happy birthday sa iyo, Kuya George Landayan. Happy birthday, Gigi, and more blessings to come. At yan po ang mga nakala po na impormasyon. Tutok lang po kayo sa Panahon TV Express. Dito lang po yan sa Telebisyon ng Bayan. Oras-oras po yan. At ayan po, live mula sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover o Mola Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat and happy weekend. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.